about umpisahan ko siya with this topic. Preaching and teaching. So, ito ay parehong gawain ng pastor. Ano po? So, okay lang po naka-mic on kayo kung hindi po maingay sa inyo diyan, para po alam ko kung nandiyan pa kayo. Mag-mic puwede po kayong mag-mic on para po naririnig ko din ang inyong boses. Pakipatay na lang po kung may distraction. So, preaching and teaching. Una po ay ano po ang pagkakaiba muna? Ano po ang pagkakaiba ng preaching and teaching? What is the difference between preaching and teaching? Sino po ang sumagot? Puwede sumagot at sasagot po talaga kayo. Ano po? Puwede po sa inyong observation, sa inyo pong pagkakaalam, ayan, sa inyo pong experiences. Ano po kaya ang pagkakaiba ng preaching at teaching? Sige po, try kong sagutin po, Okay po. sister. Sige po. Preaching. Katulad ng ginagawa ng isang pastor, nagsisermon ka, nagbibigyan ka ng ibang details about God. And ang teaching naman is binibigyan mo siya ng instruction kung how to do it. Okay, Like that. instruction, how to do it. Ang preaching ay nagse-share ka sa congregation. Opo, sino pa po? Pastor Sam. Siguro po sa akin yung teaching po is transferring knowledge. Then ang teaching po, transferring knowledge or nagtuturo ka ng skills, tuturo ka ng or something about you learn from. And ang preaching po is motivating, ano pa ba? It focuses on the life-changing stories, teachings, ganoon po. Okay. Nagbibigay sa tinuturo mo. So sa pag-teaching, more on nag-share ka ng knowledge kung anong alam mo. Sa preaching, it's more on mga experiences, life-changing experiences. Okay, tama po yon. So, ito po introduction ng ating lesson. So, ang una po ay preaching. It is invitational and exhortational, proclamation of biblical and theological truth, while teaching is more on explanation and explication of biblical and theological truth. So, based po dyan, makikita po natin itong diagram na to. Sa preaching po, it's more on invitation, exhortation, explication, and sa teaching po is more on explication and explanation. Pero nakikita po natin sa gitna, ang common ground po nila or ang pagkakapareho po is pareho po nating sineshare ay ang biblical and theological truth. So, magkaiba lang po yung paraan. Ang una po sa preaching, invitational. So, pag sinabi po nating invitation, the action of inviting someone to do something. So, mapapansin po natin sa pagkakatapos ng preaching, ano po, ini-invite natin ang mga tao minsan sa altar call, to pray, para alam natin na naunawaan nila at sa tulong ng Holy Spirit ay maya-apply nila yung kanilang natutunan sa inyong preaching. It is also exhortation, the act of strongly encouraging or trying to persuade someone to do something. Halos magkapareho po yung ibig sabihin. Ang similarities po na makikita natin dito is inviting someone to do something. Sa exhortation naman po is persuading someone to do something. Hindi po nagpe-preach ang isang pastor ng wala lang po dahil kayong naka-assign. Meron pong objective or sa huli, lagi pong andun yung ating application or challenge na kung saan tinuturo po natin din sa kanila kung paano nila i-apply sa kanilang buhay yung turo ng Panginoon. At yun nga po, ating pine-persuade sila na may apply ito sa kanilang buhay. While on teaching naman po, it's more on process of analyzing and developing an idea or principle in detail. Go outside. Yan po. So, papasok po dito yung analyzing.
and developing an idea. Yan. Of principles. And explanation, state Parang nawala po ang sound, Teacher Cory. Wala. Hello? Meron na? Okay na po. Ha? Okay na? Go there na. Wait lang ha. Commercial. Live po kasi. Baby, go there. Oo. Move. Go outside. Oh, go there. Yan. Ang akin pong anak ay 3. Isang 5, isang 3, isang 2, at saka isang baby. Kaya po, lagi ng kagulo din at lagi may commercial. Go there! Quiet ka lang ha. Okay. So, nakita niyo po yung pagkakaiba ng dalawa in terms of paano natin i-share yung biblical and theological truth. So, sa preaching po, it's more on nagpe-persuade lang tayo. Wala tayong kundi i-ask ang Holy Spirit pagkatapos natin mag-share na siya na yung gumawa ng sa buhay ng mga tao ng ating itinuro. Wherein sa teaching po is makikita natin dito na yung mga idea po and principle ay pwede nating i-detail na sa paraang mas mauunawaan nila yung biblical truth. So another one po is pakibasa po. Sino po pwede magbasa? Basa niyo po ba? Malaki naman. Amen po. Sige po, basahin ko po. Yes, Preaching is biblical and theological content selected and presented in a mode of proclamation with the immediate goal of invitation and exhortation. Basahin ko na rin po yung isa. Up. Teaching is biblical and theological content presented in a more detailed and systematic way for the purpose of explaining and unpacking complex issues, their interconnectedness, and their implications. Okay. Pareho po silang presentation ng gospel. Ano po? Presentation ng biblical truth. Ang pagkakaiba lang po is how do we present it. Sa preaching po is more on proclamation, and of course may invitation invitation or action na kung saan ito'y laging nasa last part. Ano po? Yung mga altar call, prayer. So doon po yung ginagawa. While teaching is sharing din po ng biblical truth, kaya lang in more detailed and systematic way. Yan, dito po na pwede nating i-unpack or ibukas yung mga complex issues, mas malalim na issues, yung mga implication, yung mga connections ng different ideas. So, another isa pa po, ito po ay very visible. Ang preaching po is more on monological, while teaching is dialogical by nature. Pag sinabi natin monological po, it means that there are topics that can and should only be handled in the educational classroom where feedback can be given, questions and clarifications made. So, preaching po, it's more on pastor lang po yung nagsasalita. Ano po? So, siya po yung nag-share, mga experiences niya, knowledge niya, and ano lang po yung pwedeng maging response ng mga tao doon. Nagre-response din naman po ang mga tao, ano po? Ano lang po ang nire-response ng congregation? Amen, something like that, di po ba? So, yun lang po yung response na makukuha natin. So, at dahil po doon, ang sabi po dito is, dahil siya yung monological, ang mga topic po na ano natin sa preaching is, kumbaga, yun ang nakuha mo. Hindi mo tuturuan yung mga tao. Kundi, it's more on paano nila i-apply yung iyong nakuha. Kung ba ikaw na yung nag-aral sa preaching, ibibigay mo sa kanila yung natutunan mo at kung paano nila ito i-apply sa kanilang
buhay. Gets niyo po? While teaching it is dialogical in nature, wherein communication of content is driven by the teacher, but questions from the hearer shape and conversation and interchange that happens in the classroom. So dito po sa teaching, pwede po kayong magtanong, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ito po ay teaching. Pwede ako magtanong, sasagot kayo, pwede kayong mag-share ng inyong ideas, di po ba? Ang more of the information will be coming from me, but then, pwede din kayo mag-share ng inyong ideas. Di po ba? So, it's dialogical. And ano po ba yung similarities ng preaching and teaching? Pareho po itong ginagawa ng pastor. Ano po? So, maaring meron po tayong ibang teacher sa church wherein teaching is also a gift. Isa sa spiritual gift. So, may mga tinawag po talagang teacher. Ano po? So, ang preaching and teaching po ay ginagawa ng mga pastor. Trabaho ng mga pastor. Lalo na po yung mga, pioneering churches. Ano po? Sino po sa inyo nagpi-preach? Sino po sa inyo nagti-teach? Okay, o di po ba? So, pareho po yan. Pero, makikita natin na may pagkakaiba po, tatanong ko lang po, may pagkakaiba po ba kayo pag kayo nagpi-preach at nagti-teach? Meron po pagkakaiba. Meron po. Ano po? So, yun nga po yung mga binanggit natin. Tama po yung mga binanggit ko. Apo. So, yun po. Yun po introduction pa lang natin wherein nakita ko at isa pa pong pagkakapareho nila, pareho silang mahalaga sa church. Ano po? Ang preaching is very important, lalo na kapag Sunday na maraming umaattend. Pero ang teaching po ay napakahalaga din sa isang iglesia. Dahil makikita po natin, yung mga talagang lumalagong mga miyembro ay yung mga umaattend ng Bible study, ano po, discipleship, kasi yun yung form ng teaching, wherein mas malalim yung tinuturo, mas nakakapag-interact sila, mas nalalaman natin kung natututunan ba talaga nila. So makikita po natin na pareho silang mahalaga sa dapat din natin nineglect yung teaching sa isang iglesia. Hindi po pareho po silang, kumbaga pareho silang equivalent lang yung kanilang halaga sa isang iglesia. At dapat po ay meron din tayong narinig niyo pa ako? Meron din tayong mga teachers talaga sa iglesia. At yung may mga saan po ginagamit yung teaching sa iglesia? Ano pong mga activities? Sunday school po. Sunday school. Bible study. Bible study, discipleship class, ano po. Pero minsan, ang Bible study para pong, niyan po sa pag-ano, di po ba? Minsan kasi ang Bible study parang nagiging preaching na rin. Ano po, yung way. Pero as much as possible, dapat po talaga ang Bible study is like more on teaching. It's more on deeper. At talagang yung way ng interaction ay nandun. Kaya nga po Bible study, hindi siya talaga like parang nagpipreach ka sa pulpit. Ayun po. Sana po. So, yun pa lang po introduction. Pastor Joshua, anong oras tayo? Sorry po kung mahaba man. Pero, anong oras po, Pastor Joshua pala? Sorry. 8? Okay lang po, Teacher Cory. Kahit para hindi po kayo magmadali. Siguro po na mga po kayo, itigil na ako. Sige po. So, ang ating pong objectives for this lesson, ito po yung mga tatalakayin natin ngayong araw na ito or gabing ito. Una po is to understand the nature of the following topics which is Christian education, curriculum development, and lesson planning. So meron po tayong 3 topic. And then pangalawa po is to desire for spiritual growth in the church through Christian education. So sana po after ng klase po natin, magkaroon tayo ng desire na lumago ang ating mga iglesia sa pamamagitan ng Christian education.
And number 3 is to develop a sample curriculum and lesson plan. So, yung pangatlo po ay under negotiation pa. If, di po ko alam kay Pastor Josh kung i-allow niya to. Pero somehow, maganda rin po na ma-experience ninyo yung paggawa ng curriculum at lesson plan. Kahit simple lang po siya. So, ang una po ay let's discuss about Christian education. Let's discuss po na to, Pastor Josh. Parang ano po? Kaunti lang. So, isinama ko po siya sa nakita ko din siyang mahalagang topic. So, let's have muna the meaning of Christian education. Pakibasa po. Okay. The meaning of Christian education. Education system. Christian education is the effort to make available for our generation, children, young people and adults, the accumulated treasures of Christian life and thought in a such way that God in Christ may carry on his redemptive work in each human soul and in the common life of humankind. Randolph Crum Miller, 1963. Okay, so makikita po natin dito ang some important thoughts about Christian education. The first one po is Christian education is the effort to make available for our generation. So ang education po ay para sa lahat. Hindi lang po sa mga bata. Ano po? Parang minsan na misinterpret natin na pag teacher ka sa church, para sa mga bata. Ang pagtuturo ay para sa mga bata. Wherein, ito po ay available para sa lahat. Sa children, sa young people, and adults. Especially po sa young people. Mahalaga din po na maturuan natin sila, na mapalalim natin sila sa pamamagitan ng education. And the accumulated treasures of Christian life and thought in such a way that God in Christ, yes, ito po yung ating pinaka-purpose wherein Christ may carry on His redemptive work in His human soul and in the common life of mankind. So, yun po ang goal ng Christian education. Yung pong ma-i-share po natin yung ginawa ng Panginoon sa mga tao. Yan, sa congregation, sa lahat ng tao. So, ang education po, Christian education ay para sa lahat, kahit bago man po sila sa pananampalataya, matagal na sa pananampalataya, hindi po porket matagal na sa pananampalataya ay hindi na kailangan turuan. So para po ito sa lahat, sa matanda, sa bata, sa lahat ng mananampalataya. Education in Christian faith should shape the lives of people as agent subjects in right relationship with God, self, other people, and all creation. Ayun po. So, ito po yung another purpose, to shape the lives of people. Yan, para mabago. Yun po lagi ang goal. Kahit po sa preaching o teaching, yun po ang goal. Mabago ang buhay ng mga tao, buhay natin. Magkaroon tayo ng right relationship kay God, sa ating sarili, sa ibang tao, at sa lahat ng nilalang. So, ito pong importance ng Christian education sa church. 1 is towards Christian faith. 2, for the kingdom of God. 3, for the liberation of humankind. And number 4 is for the socialization of humankind. Isa-isahin po natin ito. Madali lang po. Una po ay towards Christian faith. So, ang faith po comes from the Latin fidere, meaning to trust. So, alam na po natin yan. In its very root, being in faith implies an activity of trusting, as the believing activity of Christian faith points primarily to a cognitive act. The trusting activity is primarily affective.
So, pag sinabi po natin, ito po yung kauna-unahan lagi nating itinuturo sa church. Pinakamahalaga. Yung pananampalataya, ano po? Yung pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon na mayroong Diyos at siya ang ating tagapagligtas. So, sa Christian education po is, ang tanong po dito is kung paano natin siya ituturo sa mga tao. So pag sinabi po natin cognitive, in cognitive way, sinasabi po natin dyan yung knowledge, why we should trust God, how we should trust God, bakit natin siya kailangan panampalatayaan. And then, sa affective part naman po is, it's more on the action sa ating nararamdaman. So, yun po ay in terms of trusting the activity. Sa una po, paano po natin ma-encourage yung mga tao to trust God? Paano sila natin may educate to trust God? Paano natin sila, una po, dapat alam nila kung bakit sila dapat magtiwala sa Panginoon. Ano po? At doon na, pa-follow na po yung kanilang voluntary action na magtitiwala sila sa Panginoon kasi alam nila kung bakit. So, ang Christian education po ay mahalaga para sa Christian faith ng mga tao. Pangalawa po is for the kingdom of God. Pakibasa po si Sam. Sa akin po hindi po gumalaw yung slide. Sige po. Sino po ano? Ay, okay na po. Brother. Okay na po. Okay, for the kingdom of God, Norman Perrin indicates that as the reign of God is the central symbol of message of Jesus, so is the parable the most characteristic literary form of that message. Ayan. So, paghahari ng Panginoon, the kingdom of God, sa ano po, si Jesus, nag-teach din po siya in the form of parable. Doon niya po shinare sa mga tao yung paghahari ng Panginoon. So, pangalawa po is for the kingdom of God, wherein alam po natin that the kingdom of God is in heaven and also in earth, here. Paghahari ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Next po is for the liberation of humankind. Pakibasa po. Ako na lang po. For the liberation of humankind, the only future that the church has as Christ Church is to be a community of liberation under the aegis of a God who is sovereign, who through his Son Jesus' suffering, death, and resurrection has the power to free people. Yes, to free people. Para po mapalaya ang mga tao sa, unang-una po ay sa kasalanan. Ano po? Wherein, ang mapapalaya po tayo sa kasalanan kapag po alam natin that it is only through Jesus Christ, His death, na tayo po ay makikleanse at mapapalaya sa ating mga kasalanan. At ang pangalawa po, may kaugnayan po sa liberation of humankind is para po mabuhay ng ang mga tao, matulungan sila na mabuhay ng yung malaya sa kasalanan. Ano po? Patuloy na mapalaya sa kasalanan at mabuhay ng may kabanalan. Next po, for socialization of humankind. Pakibasa po. Amen po. For socialization of humankind, what one is, what one does, what one remains, and what one becomes are a result. To a very large extent, that interaction of the person with the social, cultural environment. Yes. Para po maturuan din natin ang mga tao to encourage people on how to makipag-socialize sa humankind as Christian. So, dito po pumapasok na kailangan may pagkakaiba yung Kristiyano at di-Kristiyano. Ano po? So, it is by teaching them on how a Christian should behave, how a Christian should act as son of God. Yan po. So, yun po ang apat na kahalagahan wherein makikita natin holistically yun ang napakahalaga ng Christian education sa buhay ng tao at sa church mismo po. So, ito po ang principles of Christian education in the church. So, according to John Milton Gregory, there are 7 laws of teaching
Ito po, didiscuss ko po yung 7 laws of teaching. Ang una po is the law of the teacher. So the teacher should know the lesson you wish to teach from a full mind with a clear understanding. So as a teacher, unang-una po, dapat ikaw mismo, alam mo yung tinuturo nyo. Itinuturo. So, napakahirap po ng trabaho ng isang teacher. So, kami po, as a teacher sa public school, bago po maituro namin yung isang lesson, talagang pinag-aaralan namin, nagpe-prepare kami ng visual aids, inaaral mo yung takbo, pasikot-sikot, para of course, alam ng mga bata kasi, pag alam mo yung tinuturo mo at hindi mo alam yung itinuturo mo. Sa teacher, dapat alam mo yung lesson na inyong itinuturo. Una, kayo nag-aral na, inaral nyo sa sarili nyo. And then, and also, teach from a full mind and a clear understanding. Hindi naman po masamang mag-search. Ano pa, kung hindi po tayo naunawaan, search lang po tayo ng search, magtanong tayo sa ibang tao, yon, para po maituro natin ng maayos yung lesson. At ang nasa teacher po kasi, sa teacher talaga naka-base yung success ng iyong ituturo. Unang-una, dapat alam mo yung lesson mo. And so, kapag alam mo yung lesson mo, madali pong magturo kasi nasa isip mo na siya. So, ang ano na lang is paano mo siya i-share sa mga tinuturuan mo. Pangalawa po, the law of the learner. Gain and keep the attention and interest of the learner upon the lesson. Do not try to teach without attention. So, ang mga learner po, yung mga tinuturuan po natin yon. So, ang pangalawa po, since alam niyo na yung lesson, dapat po naman ay ikakatch natin yung attention and interest ng learner sa lesson. Ngayon po is napakaraming nadadivert yung attention ng mga estudyante. Kahit po sino, kahit tayo, ano po, nandiyan yung cellphone, katabi mo lang. Madaling ma-divert yung attention natin sa ingay, sa ano. So, ano po yung dapat? So, dapat po ay makuha natin yung attention ng learner. Yung interest nila sa ating ituturo. Sa una pa lang po. Sa una pa lang, dapat nandun na nakuha nyo na yung attention nila. Next, number 3 is the law of the language. Use words understood in the same way by the learner and yourself. So, mahalaga po yung nauunawaan yung language na ginagamit natin. So, pag mga bata yung tinuturuan, dapat mabababaw lang po yung words. Ano po, kung matatanda, kumbaga kung may mga edad na yung tinuturuan, is ayaw na nila yung English masyado. Kasi na-try ko po magturo sa church na medyo matatanda. Ayaw nila ng English. Hindi nila nauunawaan masyado. So, gamitin po natin yung language kung saan mas applicable sa kanila. Pumili tayo ng mga words wherein mauunawaan nila. Hindi lang mag-i-English ako kasi para malaman nila na matalino ako, magaling ako. Ano po, iba po ang dating kasi pag English. Ano pong silbi nun kung hindi naman nila maiintindihan? Ano po? So, use the language wherein the learner can understand what you are teaching. Ano po. Next is the law of the lesson. Begin with what is already well known to the learner upon the subject and proceed to the new material by single, easy, natural steps, letting the known explain the unknown. So, yung law of the lesson po, kasi yan po ay may flow. May flow po dapat ang lesson natin. So, dapat po magbe-base tayo kung ano na yung kanilang alam na itutuloy-tuloy lang natin. Ano po? Dapat doon tayo nakaumpisa. Ano ba yung alam na nila? And then, dadagdagan lang po natin yung mga knowledge, dadagdagan yung mga information na ibinibigay natin sa kanila. Hindi, sa pagtuturo po, hindi yung, gusto kong ituro i-feel kong ituro to, ito yung tuturo ko. Hindi sa isang linggo, gusto ko ito naman yung ituro ko. Di po ba? So, parang ang dating sa mga estudyante ay malilito sila. Nasaan na bang topic? Ano na bang topic? So, dapat po parang ladder siya. Meron po or connected dun sa topic mo yung sunod mong topic.
Yun po. Discuss po natin yun sa curriculum development mamaya. Next po is the law of teaching process. Stimulate the learner's own mind to action. Dito na po pumapasok yung way mo ng pagtuturo. So, sa teaching and learning process, sa teaching process po, dapat ay more on interactive yung pagtuturo natin. Kasi kagaya po discuss natin kanina, teaching is different from preaching, wherein sa teaching, it's more on interactive. So, pwede po tayong gumamit ng iba't ibang method sa ating pagtuturo. Sa mga bata, it's more on gusto nila yung galaw-galaw, kumikilos sila, pati sa mga kabataan. At sa pagdating naman po sa mga matatanda, syempre, alangan naman pong, iba naman po yung way ng pagtuturo natin sa kanila. Hindi na nila kaya yung mga tatakbo-takbo pa. So, iba naman po yung way ng pagtuturo sa kanila. So, yun po ang teaching process. The way on how we're going to share the lesson to them, sa kanila. Next po is the law of the learner. The same. The law of the learning process. Require the learner to, wait lang po. Mali ang 6 ko. Tama naman. Baka mali lang. The law of the learning process. Require the learner. Baka yung kanina ang mali. Ay, dalawa nga. Nulit. Ito po. Sorry po. Ang number 6 po is the law of the lesson. Begin with, naturo ko na to The law of the learning process. Okay. Require the learner to reproduce in taught the lesson what he or she is. Ano po yun? Hindi ko ano. Ano po yung huli? Kita mo sa number 7 po. Meron din pong naka-block na ano, yung stop sharing. Naka-block din po she siya. Is learning. Require the learner to reproduce in thought the lesson what he or she is learning. So, sa learning process po, dito po makikita natin kung mame-measure natin kung natutunan ba nila yung ating itinuro. So, yun po sa learning process. So, sa learning process po is, dito din po pumapasok kung applicable po ba yung mga materials na ating ibinibigay sa kanila. Siyempre po, yung mga tanong na ibibigay natin, dapat po alam natin na kaya nilang sagutin. Sa learning process. Especially po sa last part, kasi lagi pong, pag po teacher ka, laging may assessment dyan, parang mag-quiz ka sa huli. So, dapat po para ma-measure natin yung kanilang dapat po yung mga tanong is talaga itinuro mo. Pangalawa po, kaya nilang sagutin. So, yun po. So, ito po yung 7 Laws of Teaching by John Milton Gregory. Next, so yun po ang Christian education. Sino pong may Christian education dito sa churches? Sa mga churches nyo? Aminin po natin ay hindi po ganun ka-firm. Ang ating, or ka-establish yung ating Christian education sa mga churches. Kahit po sa amin, kahit ako'y nandoon na, kasi siya, matrabaho siya. Sa totoo po, napaka-matrabaho niya. Kaya po, mahirap po kung iisa lang, lalo na kayo, kung kayo pa ang pastor, kayo pa ang magsi-CA director sa inyong church, edi napakahirap po. So, dapat talaga may isang tao na kung saan, or may team na kung saan sila ang hawak ng CE sa church. Napakahirap po. Kagaya ko po, sa church namin, ako po ang naggagawa ng materials sa mga bata, linggo-linggo. So, hindi ko namamalayan, ay Sunday na pala. minsan mapapasa ko, ay ito yung Saturday ko na may papasa. Napakabilis po kasi ng oras. And then mas maganda po yung madami, may makakatuwang kayo para po ma-establish natin yung CE sa church. Napakaganda po ng Christian education. Pag sinabi po natin Christian education, ito po ay hindi lang sa mga bata.
Ano po, naintindihan nyo? Sakop po ng Christian education lahat ng teaching ministry sa churches. Like Bible study, discipleship classes, ng lahat ng generation. Yun po. Yun yung sakop ng CE Church. Matrabaho siya pero napakaganda kung siya ay may establish. At maganda din po, ang isa ko pong nakikitang maganda is kung pare-pareho ng materials, yung ito po yung desire ko pare-pareho ng materials yung adult, yung young people, and yung children. Iba-iba lang po siya ng approach kung paano mo siya ituturo sa kanila. At iba din po ng, of course, ng lesson sa way na may intindihan nila. So, yun po yung pinapaano sa akin ni female. Kaya lang, ay hindi ko talaga siya magampanan pa. Pero nasa process na po, gumagawa na ako ng curriculum tungkol doon sa 16 fundamental truths po sinasabi niya sa akin eh. So, yun po. So, ngayon po, papasok po tayo sa curriculum development. Tingnan ko po kung may share ko ng maayos. Kasi po, actually, ang curriculum developer po ay, ano siya, may tao talagang, parang job siya eh. Meron talagang tao na, yun yung forte. Yun yung kanyang ano. Pero, kung church naman po siya gagamitin, ay kaya naman po nating gawin kahit papaano. Kaya lang, pagdating sa DepEd, sa education, meron po talagang gumagawa ng curriculum, nagde-develop ng curriculum. So, ano po ba yung curriculum? The course, yung pong pinaka-basic definition niya is the courses and content offered or taught by a school. So, ang bawat school po, meron silang curriculum. Ang DepEd po may curriculum. Bawat grade may curriculum. Bawat subject may curriculum. So, ano pong nakalagay doon sa curriculum? Ano po yung subject na ino-offer nila? And then, nandito din po yung specific expectation kung ano yung matututunan nila sa bawat subject. So, sa curriculum po, nakalagay na yung topics na ituturo. Nakalagay na po sa, kahit kung siya ay pang isang taon, pang half year, pang isang session, buo na po siya. Nakalagay na doon lahat yung tatakbuhin ng buong lesson sa isang session, isang taon man yan, or kung gaano katagal yung range nung discussion na yon. So, ang curriculum po, it talks about what knowledge do we want the students to acquire. And then, pagdating po sa teaching naman, how we're going to deliver this knowledge effectively, yung nasa curriculum po, ang teaching po, paano ba natin ituturo yung mga topics na yon. And then, assessment, how can we find out what students have learned and use it to inform curriculum and teaching. So, assessment po, it measures yung mga natutunan ng mga bata or ng mga tinuturuan natin. So, ito pong tatlong to ay napakahalaga sa education. Ito pong tatlo, ito ay hindi mawawala. At ito po yung part ng education. Curriculum, teaching, and assessment. Ano po, what is curriculum development? The process of determining what students will learn in a specific course of study. Kagaya po ng binanggit ko kanina. Ano po yung matututunan nila sa subject na yon, sa study na yon, sa session na yon. And sa broadest level naman po, ito yon, curriculum developers consider what subjects or topics are appropriate for the learning group. So, sa curriculum pa lang, makikita po natin kung appropriate ba yung topics doon sa mga sa mga learners or sa group. Siyempre po, it is based on, sa atin po sa church, gaya po ng sinabi ko, it is based on the generation. Kung pambata yan, pang baguhan ba yan? So, kasama po sa distinction natin, kung bago ba siyang mananampalataya or dati pa or matagal na siyang mananampalataya. Pag matagal na pong mananampalataya, more on discipleship class na po siya. Ano pa pumapasok. Pero pag mga bago, ayan, mabababaw pa lang siya ang ating itinuturo. So, yun po. Next is, then,
They then drill down into more detail in each subject or topic, setting the learning objectives and goals students will be able to achieve upon completing the course. Nandun po yung mga, may mga topics po, then meron din po mga sub-topics na makikita tayo. May sample po ako mamayang ipapakita. Pagdating po sa CE, ano po yung curriculum development? Pakibasa po, Pastor Josh. Ayan. Curriculum development in Christian education. Christian education is an important part of the Christian faith. It is a way to teach children and adults about the Bible and teachings of Jesus Christ. Yes. So, way po on how to teach children and adults, of course, the Bible and the teachings of Jesus Christ. Doon po natin yun makikita sa curriculum. It is used in Christian education to help students understand and apply the Bible in their lives. What is the role of curriculum in Christian education? Designed to help students understand and apply Bible in their lives, kagaya pong binanggit ko kanina. It should be designed to help students learn about the Bible and its teachings. And it should also be designed to help students develop a deeper understanding of the Bible and its teaching. Nakapokus po siya, of course, sa Bible. Kasi po siya ay CE sa church. Sa church po natin, it's Bible-based lagi. And so naka-design po ito para mas lumalim pa yung mga mananampalataya ng pagkakaunawa nila sa mga turo ng Panginoon. So ito po yung sample ng curriculum. Kita niyo po ba? Faith-based curriculum. Ayan po. Example po to. So makikita mo natin sa number 1, ito po yung pinaka main topic, yung 1, 2, 3, 4, 5, and meron siyang subtopic. So nakapaloob po dito yung mga subtopic. Ito po example pa. So binubuo po ito ng 3 part and binubuo po ng 13 lessons. So sa part 1, defending the faith. Part 2, defining the faith. Part 3 is demonstrating the faith. And sa bawat may mga nakapaloob na lesson. Sa defending the faith, the significance of our faith in God's word, sa defining the faith, yan po, all about faith. So, makikita po natin sa example na to, sa curriculum, makikita po natin yung tatakbuhin ng buong lesson. Ano po? Tatakbuhin ng buong lesson about faith. Nandyan na po yung mga sub-topics. Ayan. So, na-gets niyo po yung ibig sabihin ng curriculum. So, magkaroon po tayo ng example. For example po, wait lang. Ayan. For example po, tayo ay halimbawa po, magtuturo tayo about ano po ang gusto nyong gawin nating sample. About 16 fundamental truths. Okay. For example po, tayo mag-ano ng 16 fundamental truths. So, ano po ang, alam ko na-discuss nyo na po ito. Tulungan niyo po ako. So, sa ano po ang number 1? Sa 16 fundamental truths natin, the Bible. Scriptures inspired. Scripture inspired. Ayan. And then, under po niya, ano po yung mga pwede nating maging subtopic? About the scriptures inspired. And, di ba po ba? Ano ba yung mga ano dyan? It is infallible po ba? Tama ba ako? Ano pa po? Wow, yan. Sample lang po ito. Actual. Ano pa po? Ang pwede nating, about scriptures inspired. Inerrant po. Yon, inerrant. Tama ba spell?
Tsaka po inspired. Okay. C. Inspired. Ayan. O, meron po kayong ano. And then sa number 2, ano pong pangalawa sa fundamental truths natin? One true God. One true God. Ano pong pwede maging subtopic natin doon? Sa Trinity po, for example, madali. Pangatlo na ba Trinity? Tama po ba? Deity Tamang of Jesus tugat po Christ yun. at pang pangatlo. Deity of Jesus Christ. Ayan, pwede niyo pong i-discuss ang God the Father. Ayan. And so, yan po, example. Gets niyo po? So, ilalagay niyo po lahat ng 16 fundamental truths and then, yun po yung pinaka-main topic nyo, yung 60 na yon. And then, meron po kayong mga subtopic, kukuha po kayo ng important points na under nung fundamental truths na yon. Okay? And then, ayan po, gagawa nyo na siya hanggang matapos nyo siya. Pwede nyo pong halimbawa is, yung ano muna, 8. 8 muna, kalahati muna. Kalahati is ilang ano nyo i-discuss. For example, for half year. Tagal naman. So, depende po sa inyo yan kung anong gusto nyo, kung ilang session. Gets niyo po? So, tatanungin ko po kayo, ngayon na na-discuss natin ang curriculum development, ano po yung nakikita nyo yung importance niya? Mahalaga po ba siya? Or maganda ba siya i-apply sa mga churches? Ano po yung kahalagahan? Si Pastor Ding. Ay, ano ba? Ayan po, tama. Kasi parang mahalaga kasi parang meron tayong guide. Yes. Yun po ang pagkakaalam ko. Okay, meron tayong guide. Tama po. Ang atin pong pagtuturo is hindi lang, ito yung gusto kong feel ituro ngayong linggong to. Sa sunod, ito yung feel kong ituro. Ano po ba? Di ba alam natin yung tatakbuhin ng ating tinuturo? Ano pa po? Tama po yun. Meron po tayong guide. At saka, ano na po tayo, parang nakaset na yung mind natin na ito yung ituturo mo sa sunod. Pwede kang mag-advance mag-aral. Ano po? Or pwede mo siyang i-assign sa iba kasi may detailed na. Malayo pa, pwede nyo nang pag-preparein yung mga teacher nyo. O ikaw ang magtuturo ng topic na to. Pag-aralan mo. Di po ba? So, alam niya na agad. Prepared siya pag nagturo siya. Ayun. Ano pa po? Pastor Sam. Siguro po tama yung sinabi nyo kanina. Yung dapat iisa lamang po yung nilalakaran pag sa church. Okay. Para maganda. Hindi po kuha sa iba. Maganda po yun. Apo, maganda yon. Maganda naman po sa Jayon, yung kumbaga, buong congregation, in one spirit, tama po. Kumbaga, yun na rin yung preaching, and then palalalimin pagdating sa teaching, sa mga studies. Next po, tama po yun. Si Brother Jesse nga ba? Brother Jesse? Nandiyan po siya? Yes po. Sige po. Alin ka po, Teacher Cory, yung ano? Ito po, curriculum. Curriculum po yung tanong. Isang bagay po ay naka-series po yung pagtuturo. Ayan, tama po, naka-series. Para po, yung tama yung katulad ni Brother D, naka-guide. Halimbawa po ng Book of Genesis. Book of Genesis muna hanggang sa matapos yung Book of Genesis. Naka-guidelines na po, Pastor. Naka-ano ka. Yan po. Tama po yon. Yung nakaraan po, ang ginawa po namin sa mga bata, hindi ko po alam kung naka-avail kayo sa PAG. Kami po ay nag-develop ng curriculum, buong Genesis po. So, tapos na po sa church namin ituro yon.
So, yun po yung ginawa namin nung pinaka-last. Buong Genesis po ay merong panturo yung mga bata. At ayun po, natapos nila yung book ng Genesis. Di po ba? Sa isang taon pong tinuro yon, naka-series. Si Pastor Kaloy. Kaloy nga. Praise God po. Carlo? Opo, may specific topic po tayo na tinuturo at na-outline po siya. Katulad po ng sinabi nyo, alam nyo na siyang ituro. Meron ka ng naka-standby na hindi po yung katulad ng sinasabi na ano kayong naisip po ituro bukas. Hindi. Napakaganda po yung nakita ko po din yung dapat tahakin ng church na dapat ganun nga po yung. So, yes. Eye-opener po to sa amin. Opo. Yan. Last year po kami naka-series kami last year. Parang gumawa po ako ng mga sa pinaka ng PAG. Ayun. Nung last year po yon. Pero more on sa preaching lang po, sa preaching po nila ginamit. May giving, may nakapokus sa giving, ayun po sa, ayun, iba-iba po. Hindi ko na lang makita. Hindi ko po makita yung ginawa namin sa PAG. Papakita ko po sana sa inyo. Hindi ko alam kung nasang drive nakalagay. Ayun. Basta meron po, kung gusto niyo po mag-avail, pwede pa po kayo mag-avail ng digital files ng Book of Genesis. Pang mga bata po siya. Kami pong nag-develop yun, PAG po. Okay? Ayun po. So, napakaganda po ng curriculum. At kaya-kaya niya po yung gawin. Naniniwala po ako sa inyo. Kayang-kaya po natin yung gawin sa tulong ng Panginoon. Yan. Kung hindi man po kayo, alam ko po ang bawat iglesia ay binigyan ng tao ng Panginoon na kung saan yun yung forte nila sa pagtuturo. Ayan. Kami po sa DepEd, kami po may curriculum din, guide. Buong isang taon na rin po or buong halating SEM, binibigay na po sa amin yun agad. Kaya alam na po namin yung tatakbuhin ng lesson. At isa pa po ay para nababudget nyo yung time ng hanggang gaano katagal siya maituturo. Yun. Kung hindi man fix, at least alam nyo po yung allotted na time. So, okay po. Punta na po tayo sa sunod, which is lesson planning. Yan. So, lesson planning. Ito po ay very familiar na. Kami po yung sawang-sawa na dito bilang mga teacher. At ito po ay napakahalaga din sa mga iglesia. Kung kayo po'y guro, nagtuturo din kayo, mahalaga po na naka-prepare yung ating lesson, and it is through lesson planning po natin magagawa yun. How to make an effective and basic lesson plan. So, pag sinabi po natin effective lesson plan. Pag sinabi po natin effective, ano po ito? Ito ba'y bongga? Pag sinabi po natin effective. Kapakipakinabang po. Yes, kapakipakinabang. Tama po yun. Applicable. So, sa mga tuturuan natin. Yan. At sigurado pong maging successful yung lesson. Basic lesson planning lang po ito. Ituturo. Yung i-discuss ko po sa inyo. Let's discuss first what's the meaning of a lesson plan. Pakibasa po. Lesson plan. A lesson plan is a teacher's daily guide for what students need to learn, how it will be taught, and how learning will be measured. Lesson plan helps teachers to be more effective in the classroom by providing a detailed outline to follow each class period. Okay. So, ang lesson plan po ay para sa mga teacher. Ito po ay guide ng teacher para sa mga bata on what they need to learn. Ano po yung dapat nilang matutunan, on how it will be taught. So, hindi po natin sinasabi sa mga bata yung kung paano siya ituturo. Nasa atin na po yun. Kumbaga, nakalagay siya sa lesson plan, pero ang lesson plan po hindi pinapakita sa mga bata. Yun lang po ay guide ng teacher para alam niya kung paano niya ituturo yung lesson and how learning will be measured. Lagi po yung meron sa last part ng measurement kung naituro ba ng mga bata, ay natutunan ba ng mga bata.
yung kanilang lesson or ng mga tinuturuan natin. Pwede po siyang quiz, pwede siyang essay, pwede siyang questions na sasagutan nila, yun po. Ang lesson plan po ay mahalaga sa mga teacher para maging mas effective yung classroom. Yung teaching and learning process. So makikita po dito po sa lesson plan, makikita nyo po kung applicable ba yung method mo na gagamitin sa lesson at sa mga bata. Makikita din po dito kung gaano mo katagal i-discuss yung inyong lesson. So makikita po, yung nakalagay na po sa lesson plan yung kabuuan mula pagpasok mo sa classroom hanggang paglabas mo, nakalagay po doon lahat ng inyong gagawin. So, yun po ang pinaka-essence ng lesson plan. Nakalagay din po doon kung ano yung pinaka-lesson proper. Yan. Ano po yung pinaka-tuturo nyo sa kanila. Paano nyo ituturo. Paano nyo i-measure. So, it serves as the instructor's roadmap of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. Then you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on student learning. Ayun po, gaya din po ng sinabi ko kanina. So it is important of having a carefully constructed lesson plan. So, 3-hour lesson allows you to enter the classroom with more confidence. Yan. Kapag may lesson plan ka po, pag naaral mo na yung takbo ng lesson, may confidence kang haharap sa mga estudyante. And then, it can maximize your chance of having a meaningful learning experience with your students. So, kapag may lesson plan po kayo, it's not, ang pagtuturo nyo ay hindi yung kayo lang ang nagsasalita. So, doon po papasok yung mga activities na ibibigay nyo sa mga bata. Pag hindi po tayo prepared, ganun po ang nangyayari kasi. Ang teacher, pag hindi siya prepared, it's more on, salita lang siya ng salita, binabasa niya. So, ano pong magiging ano yun sa mga bata? Sa mga tinuturoan, maboboard sila, ano po. So, kapag prepared ang teacher, merong activity na ipapagawa para mas maunawaan nila yung lesson. So, makikita po natin na ang mga tinuturuan natin ay mas attentive sila, mas active sila, at mas naiintindihan po nila yung lesson. What is the purpose of lesson plan in teaching? Pakibasa po. Amen po. Lesson planning communicates to learners what they will learn and how their goals will be assessed. And in it helps instructors organize content, materials, time, instructional strategies, and assistance in the classroom. Okay. Bukod po sa it helps on how you're going to communicate the lesson. Makakatulong din po ito sa mga instructor o nagtuturo para po ma-organize nila yung content ng kanilang lesson, yung ituturo nila, materials na gagamitin, ma-prepare agad, magkaroon sila ng time management, especially po na limited lang yung time. Of course, pag po tayo nagtuturo ay, syempre may time po. Dapat po pag sinabi natin 1 oras, 1 oras lang po. Kasi pag lumagpas na po ay ang mga puwit ay sinisilihan na. Ganyan din po kami sa classroom. Ang mga bata po, pag alam nilang time na sa amin, talaga pong wala ng attention. Kahit magturo pa kayo, kahit sumobra lang kayo ng 2 minutes, wala na pong attention nila kasi alam nila na yun lang yung time na para sa'yo. So, yun po, para ma-manage nyo yung time, matapos nyo yung lesson in allotted time, and then magkaroon po kayo ng mga instructional strategies. Yung mga instructional strategies po, yun po yung mga way paano nyo sila ituturo. Kung ito ba'y magkakaroon ba kayo ng games, kayo ba'y magpapa-role playing, ayan po, kayo ba'y magpapanood ng video, yan. And assistance in the classroom. So, and ano po, yung para din po, ito naman po yung sa assistance, yun po ay kapag may nag-o-observe, ayan, kung ano po yung na-observe ng principal.
sasabihin sa inyo para mas mapabuti pa yung inyong pagtuturo next time. So, ang lesson plan din po ay mahalaga para maano nyo po yung inyong sarili. Tawag doon, ma-evaluate nyo po ang sarili ninyo kung ayos pa yung pagtuturo nyo ng araw na iyon. Ano pa yung mga bagay na dapat nyong i-improve next time. So, mga ganun po. Ito po yung part ng lesson plan. Ang una po ay objectives. Identify the learning objectives. So, kanina po ay ipinakita ko po yung objectives nung umpisa. Ano po? Natatandaan nyo po? Yung kauna-unahan. So, ano po yung kahalagahan nung nakita nyo yung objectives kanina? Nung i-present ko po yung objectives ng kaunahang lesson, ano po yung naging impact sa inyo? Or hindi nyo na po matandaan dahil kanina. Ano po yung present ko po yung objectives? Alam nyo po na matatapos na kasi ito na po yung last part about lesson planning. Di po ba? Nakita nyo na ay patapos na kasi lesson plan na 3 lang yung topic. CE, curriculum development, tsaka lesson plan. Di po ba? So, ang objectives po ay dito po pumapasok kung ano yung matututunan nila in the whole session. Meron po tayong tinatawag na three learning objectives according to Bloom's 3 domain of learning objectives according to Bloom's taxonomy. Ito po yung ginagamit ng mga teacher. Wherein, ang objectives po dapat ng pagtuturo ay hindi lang po dapat sa isang aspect. Holistically po yung aspect na dapat matatouch ng inyong lesson or ng pagtuturo natin. Ang una po ay knowledge, cognitive. Pag sinabi po natin cognitive, knowledge. Ito po ay sa utak. Pumapasok po dito yung mga information na ating impart sa kanila. The knowledge and information that we're going to give to or share to our learners. So, pangalawa po ay affective. Developing feelings and emotions. Doon po sa diniscuss ko kanina na objective, alin po doon ang affective? Binilagay po ako doon affective. Yung pangalawa po na wherein to have a desire to establish Christian education in the church. Di po ba? So, yun po. Ang pangalawa po ay may kaugnayan sa feelings and emotions. Pumapasok po dyan kung, halimbawa po, nag-share kayo about sin. So, magkaroon sila ng desire na to repent and change their lives. Mga ganun po. And then, ang pangatlo po is psychomotor. So, nakalagay na po dito yung physical and manual skills. Nakalagay po dito yung application. Ano po yung gagawin nila sa last part? So, sa inyo po, ang nilagay ko is gagawa kayo ng isang curriculum at lesson plan. So, makita po natin doon yung 3 aspect na touch ng lesson natin today, which is cognitive, affective, and psychomotor. So, pag gagawa po kayo ng objectives, pag iisip po tayo ng objectives, dapat matatouch po natin yung 3 to. Hindi lang knowledge. Hindi lang po puro emotion. Di po ba? Kasi, mahirap po pag puro emotion. Kasi parang pinipilit natin sila na maramdaman to, hindi naman nila alam kung bakit nila dapat to maramdaman. So, mahalaga din po ang knowledge. Hindi naman po pwedeng puro knowledge lang ang ibibigay ang ating objective ng ating lesson. Kasi, baliwala po yan kung hindi nila maya-apply sa kanilang buhay. So, 3 po yon. Una po ay knowledge. Pangalawa po is yung ating invitation na dapat nilang maramdaman. And then, pangatlo po, ano yung kanilang action na gagawin after nyo ituro yung lesson. So, yun po yung 3 part. Pangalawa po is the hook. So, meron pong 4 na part ang lesson plan. Hook, book, look, took. So, yun po. Ang 4. Ano pong una? Hook, book, look, took. So, ito po ay
pinasimpleng way on how to develop a lesson plan. Pero po sa DepEd ay hindi lang po ganito, napakarami po. Pero as long as ito po ay para sa church, so ito po ay 4 lang. Hook, book, luktok. Ang una po yung hook. Grab the learner's attention. Every message and lesson needs a hook. So, ang una po ay getting the learner's attention. So, dito sa hook po, parang ito po ay ang other term po is motivation or introduction. Yan. Pagpasok po natin sa classroom, hindi po agad, itong ating lesson for today. It's about like that, like that. So, dapat po ay ire-ready muna natin ang mga ang ating tinuturuan. Ire-ready po natin ang atmosphere, ire-ready po natin ang kanilang sarili, para po sa ating lesson. I-introduce po natin ang lesson in a creative way. So, kanina po, in-introduce ko po yung lesson. Nagkaroon po ako ng introduction sa lesson natin kanina, which is, i-differentiate ko po yung teaching and preaching. So, yun po ay pumapasok sa hook. Ayon. Hindi po agad diretsong ito yung lesson natin. Dapat po meron po kayong creative way on how you're going to introduce the lesson para po makatch natin yung attention ng learners. Ito po. In a more simple introduction, the hook is often referred to as creating interest. So ito po yung kahalagahan. Motivating, awakening, or provoking interest. The hook is usually brief. 3 to 8 minutes lang po ang hook. Hindi po siya aabot ng 30 minutes na kung saan naubos na po ang hindi na po kayo kumbaga, mas mahaba na ang ating introduction kaysa sa lesson. Ang lesson ay 5 minutes na lang. Ang ating hook introduction ay 30 minutes. So, siya po ay 3 to 8 minutes lang. Parang briefly, ini-introduce lang po natin ang lesson. So, yun po. Bibigyan ko po kayo ng example mamaya yung ginawa ko po about Exodus. Next is hook can flow from your own personal life. Ito po ang pwede natin gamitin na hook. Pwede pong personal life natin. Halimbawa po, mag-share kayo ng inyong, hindi nyo po sasabihin na kayo, di po pag ginagawa natin. Ay may yung mga preacher sometimes, may isang lalaki, ganito yung mga pinagdaanan niya. Yan. Sasabihin niyo po sa huli, at ang lalaki pong yon ay ako. Di po ba? Mga ganon. So, ayun, di po ba pag mga story, talagang, lalo na pag love life, ang mga nakikinig talaga nakatingin sa'yo. So, yun. Example po ay pwedeng experiences niya, experiences ng iba. Si Jesus, gumamit din po siya ng story sa kanyang sa kanyang pagtuturo. Di po ba sa parable, ang ginagawa niya is, nagkakwento muna siya. Tapos, ine-explain niya yung meaning ng kanyang ikwento. So, yun po. Ganun siya. At ito yung ginagawa din po natin sa preaching. Ano po? Tayo nag-introduction muna. Nagmo-motivation. Parang, minsan nagta-testimony tayo, ang ginawa ng kabutihan ng Panginoon, mga ganon. It is essential to secure the learner's attention, prepare him or her to hear the text and engages so that each can apply the truth to his own life. So, napakahalaga po nito sa lesson plan. Kasi, kapag nakuha po natin yung attention ng learner, kapag po nagturo na tayo madali, yan, na-prepare na po natin sila para sa pagrinig nila ng ating ituturo sa kanila. Next po is book. Hook. Pangalawa po is book. Wrestling with truth. Ito na po yung pinaka-lesson proper. So, tapos na po kayo mag-introduce, blah, blah, blah. Pwede kayong nagpalaro ng konti. Pwede kayong nag-share ng story nyo. Pwede kayong nagpanood ng video. Yan. Tapos ipapasok nyo po ang lesson na. For example po, ang lesson natin ngayon ay may kaugnayan sa kwentong sinabi ko sa inyo kanina. Tungkol sa isang tao sa isang anak na palaging sumusuway sa kanilang magulang.
Ayun, pwede nyo po yun. Tapos, ang kwento nyo pala is about prodigal son, ang lesson nyo. Ayun. The book phase requires good preparation by establishing appropriate time to guide each element of the class, lesson, or message. A second element in a life-changing lesson process will require more time than the other 3 elements. Ito po yung pinakamahalaga. Ito po ay mas mahalaga kaysa doon sa motivation kasi ito na po yung pinaka-lesson proper. Dito na po kayo mag-i-input ng mga ituturo nyo, information about biblical truth. Diyan po. Next, ito po yung mga ilang considerations on how we're going to present the lesson. Una is read the text well. So, dapat po, pag po tayo nagtuturo, kahit kwento man yan na alam na natin, dapat po ay nabasa natin ito uli, na review natin. Yan. And let the word speak. Let someone else engage in the learning process of the reader or the word. Sa pag-present po natin ng text or ng scripture, pwede pong hindi lang tayo nagkikwento. Pwede sa iba't ibang way, pwede din po natin ito gawin. Pwedeng ibang bumasa. Yan. Pwede pong role play. Yan. Yun po. Next is present the background. Pakibasa po. Sino pong pwede magbasa? Okay. Present the background. No passage or scripture really stands alone, and therefore understanding the text requires some knowledge of the author, setting, context, theme of the book, and so on. Utilizing a good commentary is invaluable tool in being an exceptional teacher. After all, teaching requires and some degree of time management. Ginagawa niyo po to din sa preaching niyo po, So, pinapresent po natin yung background. Ang isa pong conflict po, medyo complicated po kasi yung pagdating sa biblical, kasi hindi po natin siya basta ipinapresent, inaalam po natin yung background nung Bible. Hindi kung ano yung nakuha natin pag binasa natin, kundi kung ano talaga yung ibig sabihin ng passage na yon. Ang kalimitan po kasi, ang ginagawa ng ibang is paano nila naintindihan. Paano po kung mali ang pagkakaintindi natin doon sa story? So, anong mahalaga po na idea na i-share nyo po ay mali? So, dapat po alam niyo po yung background ng passage na yon. Bakit siya sinulat? Sino nagsulat? Para kanino siya sinulat? So, yun po, dapat alam po natin yon. Pero, sa pagpapresent po natin, yun po sa pag-aaral nyo. Pero sa pagpapresent po natin ng lesson sa mga tinuturuan natin, hindi po dapat ganun kahaba. So, ipapresent po natin ito in a way na nakasummarize na. Kung paano niyo siya kung anong napulot ninyo doon sa inaral ninyo. Para po, kasi kung napakahaba po ng presentation ng background natin, baka po ang mga tinuturuan natin ay tulog na. So gawin po natin itong medyo limited, kung ano na po yung ating nasala doon sa ating mga inaral. Alam ko po na ginagawa nyo na rin po ito sa pag-preach. Kaya madali na po ito sa inyo. Pangatlo po, pakibasa. Amen po. Develop an understanding of the text. Lecture moments are appropriate, but never just lecture. Present the content and the key points with creativity, knowing that the scripture has the power to change lives. Remember, it is a sin to bore learners due to lack of study or preparation. Yan po. Pagpapresent ng lesson, pero hindi lang po, yung pagle-lecture po na tayo lang ang nagsasalita, yun po yung traditional way. Ang encouragement po sa atin ngayon is do it, present it creatively. Ayan. Kagaya sinabi ko po, pwedeng silang magbasa, pwedeng pa ipanood kayong video. Marami na rin pong way ngayon on how you're going to present it. Learner-centered po dapat tayo. Yun po ang ina-encourage sa amin sa DepEden, which is more on learner ang gagawa ng lahat. Nagfa-facilitate lang po kami. Ganon din po sa atin
sa mga churches natin para mas madali po nilang maintindihan. Next po is hook, book, look. Look na po tayo. Contend with truth. A teacher is to guide people to understand the scriptures and to live it out. Ang look po is parang pinaka-application ng lesson. Application requires learner involvement and participation. The application of a Bible lesson requires giving time within the lesson to discuss the previous elements. So sa look po, sa look part, sa application, edi kayo po ay nag-teach na by it's either a scripture or kwento man yan. And then, sa look part po, paano nila ito i-apply sa kanilang buhay? Ano yung mga truth na nakuha natin that is applicable to their life? And at dito po pinapaalala ko, it also varies from the learners kung ano po yung age nila. So iba-iba po yan. Depende po sa kaharap natin. And also, depende po sa nakuha natin sa passage na ating ginamit. Bigyan po natin ito ng time, yung application. Kasi, mahalaga din po ito wherein dito talaga ma-encourage natin sila na i-apply ito sa kanilang buhay. Kumbaga, walang silbi yung ating na-share na lesson kung hindi nila alam kung ano yung napulot natin at kung paano nila ito i-apply sa kanilang buhay. Sayang po yung lesson. Ano po? So, mahalaga po, alam nila kung paano nila i-apply ito sa buhay nila. Pwede po tayo mag-cite ng example kung paano. At dapat po malinaw sa kanila kung paano, in what aspect ng kanilang buhay nila ito i-apply. Next po is, ito po, some consideration, prepare for a decision. So, minsan ginagawa po natin ito, lalo po pag about salvation, ano po, yung tinuro natin, ito po mostly ang ating ginagawang look part, a decision sa pag-apply nito sa kanilang pagtanggap sa Panginoon. Yan. Look allows the learner to prepare his or her heart for the final moments of class when the decision must be made. A decision to practice the truth just learned or next po is relevance. Yan. Kahalagahan po ng itinuro. Yan. Paano po nila i-apply ito sa kanilang buhay? Yun po yung relevance. Next is learner involvement. Yan. Pwede pong prayer. Paano nila may apply ito? Pwede pong basunod natin sila sa prayer. Yan. Pwede pong may mga activities kayong ipagawa, sumulat, pwede pong pagsusulat. Yan po. Next po ay took. Weaving the truth into life. The took is the takeaway. Yan. Ano po kanilang natututunan? Evaluation po. Element of evaluation. So, yun po yung part ng lesson plan. Bibigyan ko po kayo ng example para po mas maunawaan nyo. Ito po yung dinevelop kong lesson nung nakaraan. Ayan. So, basa nyo po. Laking ko ng konti. Ito po yung sa children. Sa children po ito ginamit. Sa Exodus na po kami, bali na sa chapter 2 na. Pinaka-team po namin ay The Brave Adventure. So, ang passage po is Exodus 2, 1-10. Then, ito po yung objectives. Maunawaan ang plano ng Diyos kay Moises. Makita ang plano ng Diyos sa bawat isa. Makapagtiwala sa Diyos sa magandang plano niya sa buhay ng bawat isa. So, makita po natin dito yung cognitive, maunawaan. Sa pangalawa po is makita ang plano ng Diyos, yung affective. At ito po yung pangatlo, psychomotor. Anong gagawin po nila? Magtiwala sa Diyos sa magandang plano sa buhay ng bawat isa. Taglish po ito eh. So, nilagyan ko lang po siya. Ito, yung introduction po, parang pinaka-background po ito ng book. Yun po yung introduction. And then, ang akin pong hook part ay
meron pong activity, who is crying? The children, bali po mga bata po ay uupo sa gitna, ay pupuo ng pabilog, and then may isang bata po na uupo sa gitna, siya po yung taya, parang siya yung manghuhula. And then may isang bata po na iiyak sa mga nakapabilog, at huhulaan po ng nasa gitna kung sino yung batang umiyak. Yon. And then, kapag nahulaan po ng bata, siya naman po yung susunod na taya. Yun po. So, bakit po kaya who is crying ang aking ginamit na na or na hook part or motivation? Tungkol kanino po kaya ang lesson? Tungkol kay Moses po. Okay, kay Moses po. Yun siya ay So, yun po ang pinaka-hook. So, pagkatapos, pwede niyo pong sabihin na pagkatapos nito, okay mga bata, ang ating activity ay may kaugnayan sa isang bata na kung saan, ayun, blah, blah, blah. Ayun po, naipasok nyo yung, kumbaga nai-introduce nyo yung lesson na hindi lang basta, ang ating kwento ngayon ay tungkol kay Moses. Di po ba? So, meron muna kayong pang-catch ng atensyon. Naglaro sila, di po ba? Nakuha niyo yung attention nila, masaya sila. Pagkatapos nun, naglaro sila. Pagod na sila, makikinig sila ng story. Alam nila na ang story is about sa bata. Excited silang makilala, sino kaya yung bata na tinutukoy ni teacher na na pag-aaralan namin ngayon. So, yun. Ito po yung kwento ni Moses. Yan, nilagay ko po dyan. Yung kabanganakan ni Moses, alam po natin na story. And then, story review, basket review. Ito po yung sinasabi ko, hindi lang po basta magtatanong kayo. Okay, may tanong ako, sinong gustong sumagot? Lalagyan po natin ng konting twist yung mga lesson natin. So, story review po ay basket review questions. Isulat ang mga tanong sa piraso ng papel at ilagay sa isang basket. Pakuhanin ang mga bata ng tanong sa basket at sagutin ito. Ayun. Di po ba? So, alam nila na ang kwento ay tungkol kay Moses na nasa basket. So, magpe-prepare ko po kayo ng basket, nasa strips of paper yung mga tanong. So, ang po dyan is mag-uunahan sila. Kasi gusto nilang makakuha ng tanong doon sa basket, di po ba? Hindi kagaya pag nagtanong lang tayo ay pahayaan pa sumagot, di po ba? Ngayon na ang ating review questions ay meron siyang creativity, present natin na creative way, mag-uunahan silang sumagot at kumuha ng tanong. Yun po. Then, after po nun, is nagtanong, and then, ito po, lesson takeaways. Ito po yung mga aral na napulot mula doon sa kwento. Ang una po is, may magandang plano ang Diyos sa bawat isa. May layunin ang buhay natin dito sa mundo at iniingatan tayo ng Diyos hanggang sa upang maganap ang kanyang layunin sa ating buhay. Makikita po natin yung lesson takeaways, hindi po nakafocus kay Moses. Ano po? Hindi nakafocus kung paano, kasi alam na nila yun. Kumbaga, ginamit lang natin yung kwento para masabi natin or maipakita sa kanila yung thought nung kwento na yon, which is lagi pong nakafocus sa Panginoon, sa Diyos. Ang una is may magandang planong Diyos sa bawat isa. Kahit na ganun yung nangyari kay Moses, iniligtas siya ng Diyos kasi mayroon siyang magandang plano kay Moses. Yan. At ganyan din sa bawat isa sa atin, meron din tayong purpose dito sa mundo. Yun. Tapos ang iniingatan tayo ng Diyos hanggang sa maganap yung purpose niya sa ating buhay. Kahit mga bata po to. Di po ba mga bata ang kausap nyo? Na kung sasabihin mo lang to may magandang plano ang Diyos sa iyo, na hindi ka nagkwento ng tungkol kay Moses, maintindihan ba nila? Hindi po Pero kahit po yung mga bata, dahil itinuro natin yung kwento, maunawaan nila ito. Nag-example si Moses ng plano ng Diyos sa
Kanya. Kaya maniniwala sila na may plano din ang Diyos sa kanila. Na medyo malalim po yung lesson takeaways na yung pinaka ano ng lesson. Pero dahil i-present natin ito ng maayos, magegets nila yung ibig natin sabihin. After po nun is pwede po kayo ditong magpa-pray sa kanila, or pwede nyo silang sa tingin nyo, ano yung mga plano ng Diyos sa inyong buhay? Yan, pwede kayo mag-pray. Dito na po pa-pray kayo, sama-sama. Yan, hindi ko na po inilagay dyan. And then memory verse, lagi pong may memory verse dahil sa mga bata. Pinangalanan ng princess ang bata ng Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Exodus 10. So, ang presentation po ng memory verse is lagyan ng action ang bawat bahagi ng talata upang matanda ito ng mga bata. For example po, pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil kinuha siya sa tubig. Mga ganun po. Ayan, para po mas mabilis nilang masaulo. Ito po, references, kung saan ko kinuha. And then, yan po, picture lang. At ito po yung activity nila. Isang activity lang. Kasi po, 1 hour lang naman sila. Ayan. Search lang din po yan. Search. Ayun. So, yun po example ng, ay hindi ko pala nasabi alin doon ng hook, book, look. Ang hook po ay yung opening activity. Ito, hook. Ayan, ito po hook. Ang book po ay ito. And then, ayan. Ito po ang look. Tapos ito po ang look. Tapos ang took po ay hindi ko lang po nailagay. Siyempre, after po explain ito ni teacher, mag-share siya kung paano malalaman ng mga bata yung plano ng Diyos. Yung explanation po nito, yun po yung took. So, yun po. Ito po yung example. Okay. So, yun po. Naintindihan niyo po. Ano naman po ang kahalagahan kaya ng lesson plan? So, sabi ko na po kanina. Ayun, yun po example ng lesson plan. Sige po, tayo po ay sumandali mo ko, tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay papasalamat sapagkat ang puso po namin ay napupuno ng malaking pag-asa. Sapagkat muli binukas niyo po sa aming isipan kung ano po yung kahalagahan ng pagtuturo po sa iglesia. Sa pamagitan po ng lingkod mo kay Teacher Cory Vito Ramiscal, Panginoon, na ginamit niyo pong tagapagsalita sa amin at nakapagbigay sa amin, Panginoon, ng mga bagay na natutunan namin kung paano po kami mag-prepare ng mga lessons para po sa pagtuturo sa mga iglesyang aming kinabibilangan. Dalangin po namin ay patuloy po namin itong mas lalong nasain na mas lalo po naming maunawaan. Mag-raise up po kayo, O Diyos, ng mga committed dito po sa teaching ministry ng church namin na kinabibilangan. Salamat din po sa involvement po ng yung mga lingkod dito po sa Children's Department na ginagamit mo para sa paggagawa ng curriculum dito po sa aming Daily Vacation Bible School. Ang dalangin po namin sa lahat ng area po, O Diyos, kayo po ay patuloy na tumawag at mag-raise up ng mga taong patuloy mong gagamitin, Panginoon, para dito sa area ng ministry na ito kung saan kalooban nyo rin po na ma-maximize namin. Salamat po dahil dito po sa El Bethel Ministerial Institute, kayo po ay tumawag ng maraming mga lingkod mo na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Alam po namin na ang institution na ito ay institution ng Philippine Assemblies of God, at dito po sa Philippine Assemblies of God, marami po kayong tatawagin pa para sa paglilingkod sa iyong pangalan. Dalangin po namin, makita niyo po kaming nagtatapat sa pag-aaral at pagtuturo po ng iyong mga salita. Ito po yung inyong pagkatawag sa amin, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay humayo, bautismuhan ng lahat ng bansa, Panginoon, sa iyong pangalan. Aming Ama, Banal na Espiritu Santo at Panginoong Jesucristo, turuan silang sumunod sa lahat ng inyo pong inuutos, at ito pong pangako ninyo na kami lagi ninyong sasamahan hanggang sa dulo ng daigdig na ito, Panginoon. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, ang dalangin po namin, makita niyo kami nagtatapat. O Diyos, ang dalangin namin,
provide niyo po ang lahat ng pangailangan ni Teacher Cory sa lahat ng area ng kanyang ministry, ng profession, ng family, sa kanilang relationship po ni Sir Danny, Panginoon, sa kanila pong tatlong mga anak, Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, i-prosper mo sila, ibigay mo yung nasain ng kanilang mga puso, maging sa kanilang career sa pagtuturo, Panginoon, sa profession nila sa public school. Salamat dahil ginamit mo silang ilaw at asin sa lugar na yon, at ang dalangin namin, Lord, we speak for promotion sa buhay po nila, sa lahat ng aspect, Panginoon, ng kanilang buhay. Salamat sa availability po ng time ni Teacher Cory at ng mga students po ng El Bethel, kay Pastor Carlo, Pastor Sam, kay Pastor Ding, kay Brother Jesse, maging sa akin po, O Diyos, na niloob mo maging facilitator ng klaseng ito sa kabila, Panginoon, ng kakulangan ng aking kaalaman. Iyo po akong niloob, Panginoon, na mag-facilitate. Alam ko po, Panginoon, na meron po kayong magandang gagawin sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa isang fruitful and productive na gabing ito, Panginoon. Marami po kaming natutunan. Nawa hindi lang kami ma-overwhelm ng knowledge, Panginoon, kundi yung output na amin din pong pinagpe-pray ay loobin mo nawa na amin pong magawa. Salamat po. Ito po'y para sa karangalan ng pangalan mo, at nawa, O Diyos, maging blessing din po ito sa kabuuan ng iglesia. O Diyos, nawa, Panginoon, sa gabing ito rin, sa aming pamamahingang pansamantala, ay bigyan niyo po kami ng restoration, ng strength na nawala sa kabuuan ng araw na ito. Sa pagising namin sa umaga, taglayin po namin ng panibagong lakas na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan din po ng Philippine Assemblies of God, sa pangunguna ni Bishop Renato Ongtangco. Pagpalain niyo po, Diyos, ang kabuuan ng organization na ito, maging ang El Bethel Ministerial Institute, sa amin pong Reverend Moises na Director, Dr. Danny, at maging kay Reverend Leo Greg, Panginoon, na aming Extension Director, sa lahat po ng teachers ng EBMI. Salamat po, Diyos. Alam niyo po ang desire ng puso namin. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, Ikaw lamang ang lubos naming maitaas, maparangalan at mapapurihan. Ito pong aming dalangin, Ama, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.